Hello, good morning, good afternoon, good evening. Time check, 1:58 a.m. And Nonong as a revealer is live and want to reveal truth to you so that we will be free from all, especially the bond and ties of religions. Once again, Nonong as a revealer is always wishing you the best, all the best para sa inyo. And in the name of 10,000 religions all over the world, please keep in mind always that Nonong as revealer is always respecting you, no? Your dogmas, your teachings, your doctrines, your experiences, your cultures, but not to the point that we will tolerate imbalances, inconsistencies, and misconceptions. This morning, I would like to reveal to you the topic from GMA 9 hours ago. Authorities dismantled a large clandestine Shabu laboratory and seized illegal drugs and chemical worth 6.6 billion inside a warehouse in Valenzuela, according to PDEA. Grabe. Yan. So based on the reports of the PDEA, no, and the reports of GMA, no, may shabu na naman po na confiscate, no? Pero ang tanong, saan ba yung mga taong nagmay-ari ng bodega? Nasaan ba yung mga gumagawa ng mga shabu doon sa bodega? Mukhang hindi naging cleared. Nasaan ba sila? Yan. So, pagkasagot na lang po ninyo sa atin pong live video. Sige po. So, this morning again, I would like to reiterate and to tackle or discuss this important topic about our recent, the scenario, ng ating Pilipinas ngayon mismo. So, before we begin, I would like to again review this, Ayan. Tignan po mabuti. This is what we call our Philippines 1987 Constitution. The 1987 Constitution Preamble of the Philippines established a mandate to build a just and humane society. At nakalagay pa nga yan dyan with the aid of Almighty God. Yan, nakakatandaan yan It explicitly aims to secure a regime of truth, justice, justisya, freedom, love, equality, and peace for all citizens. This foundation directly supports the state's duty to guarantee human rights and dignity. Yan. May human rights talaga. So the key aspects of the preamble of human rights. Ano ba yung human rights natin? Humanitarian goal. The preamble sets the goal of creating a just and a humane society. Fundamental rights and principles, it aims to establish a government that guarantees truth, justice, freedom, love, equality, and peace. The rule of law. The preamble emphasizes that all rights and protections operate under the rule of law. Constitutional mandate, it serves as the guiding principles for the 1987 Constitution, which in Article 2, Section 11, formally states that the state values the dignity of every human person and guarantees the full respect for human rights. Naman pala. So we have here a related Constitution, Article 3, Bill of Rights, and provides specific protections such as due process, equal protection, free speech, and privacy. Social justice, Article 13. It mandates the state to promote social justice in all phases of national development and prioritize the rights of workers and marginalized sectors. The Human Rights Commission, the Constitution creates an independent commission on human rights to investigate violation. So, with this po, napakalinaw po na ang atin pong institution in the Philippines or ating bansa ay careful when it comes to human rights, We have human rights. May due process palagi, So here, let's continue. Ayan. The Republic Act 7659, the death penalty law, passed on 1993. Yan.
the primary law that reintroduced and allowed to the death penalty in the Philippines. Passed in 1993 to punish heinous crimes. With RA 8177 designating death by lethal injection. However, this was repealed by RA 9346 in 2006. Okay? RA 7659, RA 8177, RA 9346. Yan po yung tatlong RA na ang dalawang RA dyan ay pumayag at ang isang RA naman po ay nag-repealed o tumanggal. So, ayan siya. Basahin natin yung kanyang kwan dito. RA 7659, 1993, reimposed the death penalty for 36 heinous crimes including murder, rape, and drug trafficking. Ayun naman pala talaga Drug trafficking pala ang pinakakwan nito ng RA 7659. So, RA 8177, 1996, designated the lethal injection as the method for carrying out the death penalty. So, in 1987 Constitution, allowed Congress to reinstate the death penalty for compelling reasons involving heinous crimes. This led to the 1993 reimposition. At noong RA 9346 officially abolished the death penalty and prohibited its imposition, replacing it with reclusion perpetua or life imprisonment. So the current status of the Philippines, the death penalty is currently prohibited in the Philippines, which ratified in the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, or CCPR, in 2007, committing to the abolition of capital punishment. So, yan. Then, kung ating babasahin, ang capital punishment or ang death penalty ay supported po ng Bible. No? Yan, na-abolish lang po yan siya. Ito. Yan. So, ano po yung ICC? Yan. Ano ba yung ICC dito? Okay. The International Criminal Court, located at The Hague, Netherlands, is the first permanent international tribunal established to prosecute individuals for the gravest crimes, including genocides, war crimes, including crimes against humanity, and the crime of aggression. Hello, shout out, Sir Wal Paderis watching. Thank you for supporting my live. It operates as a court of last resort to complement national system. Established po noong 2002, ayan, by a Rome Statute at an international treaty. The jurisdictions niya ay prosecutes individuals, not countries, when national courts are unable or unwilling to do so. Di ba po, napakalinaw? Take note of this. Ang ICC pala ay ginawa, no? To prosecute individuals, not countries, when national courts are unable or unwilling to do so. Dito po, napakalinaw mga kapatid, no? Sir Wall, no? Sir Padires, na ang ICC, ang jurisdictions niya, ano? Prosecute individuals. Kagaya ni Roa Duterte, individually yun. Si Roa Duterte yung tinatarget ng ICC. Maliban pa sa kanya, marami naman, hindi na naman si Duterte ang tinatarget. Kasi individual nga, not countries. So, hindi pala bansa ang inaano ng jurisdiction ng ICC, kundi individual, hindi bansa. When national courts are unable. Okay. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi niya kaya, unable or unwilling to do so. Yung hindi niya kaya, wala siyang kakayahang gawin yon, or hindi niya gustong gawin yon. Yan. Tama? National Court. Gusto sabihin, sa Pilipinas, meron tayo ditong court ng Supreme Court, di ba? Ayaw ng Supreme Court or hindi kaya ng Supreme Court. Kaya lumalabas lang po mga kapatid na ang pagpadala kay Duterte sa Pilipinas ay isang kidnapping. Sa akin pananaw po, pasensya na kayo. No? Wala pa akong kinikilingan, wala pa akong pinaprotektahan po. Katotohanan lang po, no? Kidnapping siya. Tama nga. Kasi nga, no? Paano naging kidnapping? Hindi pa nga siya nilitis ni isang bisis dito. At wala naman ding pasabi ang court ng Pilipinas na hindi sila willing na litisin siya rito. Wala pong dumaan doon sa National Court, no?
So lumalabas po na ang pagkuan kay ex-President Duterte ay isa pong kidnapping. Tama nga. Yung sa aking opinion po ha. Ayun ko lang sa inyo kung ano pong opinion ninyo. So gusto ko pong malaman yung mga opinion ninyo. Thumbs up naman daw kung meron. Yan. Gusto ko pong malaman yung opinion ng bawat isa. So, sa muli po, Nonong S. Revealer is, nagsasabi sa inyo na itong channel po na ito is revelations po ito. Not only the tungkol sa religion, no? Sa God, tungkol po sa politics, tungkol sa DepEd, marami po. Lahat-lahat ng hottest topics po dito madidiscuss po natin. When it comes to government, dito po yan. So, tuloy po natin yung ating pong pan. Yun na po. Napakalinaw po talaga. Ayan basahin natin isa-isa. Ulitin po natin ha. Jurisdiction. Ayan. Prosecutes individuals, not countries. When, ayan, kung kailan, kung hindi na kaya, unable, when national court or yung Supreme Court are unable or unwilling to do so. Yan. Kung ayaw na pong litisin ng Supreme Court, kung ayaw na pong pakinggan dito sa court na to, hindi kaya dito, no? Dapat po meron pong papilis na hindi na nga kaya. Tinurn over siya para bang sa barangay. So lang po, sample, nagkuha kayo ng summon sa barangay. Ayan. Pinapatawag nyo ang isang perpetrators o isang criminal, di ba? O isang tao na may kasalanan, di ba? Then, hindi kaya ng barangay. Unable si barangay. Anong gagawin ni barangay ngayon? Di ba? Magkaroon po siya ng motion, no? Na parang parang ikwan sa bayan, no? Parang idulog doon kasi hindi kaya sa hukumang barangay. Tapos, kung hindi naman, unwilling naman yung barangay, maglalagay din po doon na hindi willing, no? Hindi siya nagagawin ito kasi hindi nga kaya. Tama? Sa Philippines po, wala man po yata tayong mababasa na dumaan siya sa Supreme Court o anumang korte sa Pilipinas. At hindi kaya ng korte na nagbigay na po ng, kumbaga, yun na nga, sabi ko kanina, parang, may tawag kasi sa term na yun, hindi ko lang maalala, no? Na parang hindi kaya nga ito turn over sa doon sa mas mataas na court. Itong ICC po, mayroon ba tayong kwan sa Philippines na turn over? Hanapin natin. Search po natin. Sige. Did Philippine Court ask the assistance of ICC? Or Sige, search natin. Para clear naman tayo. Hirap maghaka-haka. Ayan! Okay. Ayan. ICC in Duterte. Ayoko ng haka-haka Hindi ako gumagawa-gawa lang po. Yan, sige. No. Ang sagot niya, no. The Philippines did not ask for assistance of International Criminal Court. Instead, the Philippine government under the Duterte administration formally withdrew, iba to, in March 2018, effective March 2019, and later requested a referral of the ICC investigation in November 2021, claiming domestic investigation into drug war were already underway. Ano to? Investigation and initiation. Ayan. Sige, kwatin dito. Sa kay Duterte tayo. Kasi ito, no, ito sagot niya eh. Duterte case tayo. So, wala akong nabasa. Walang sagot si AI. So, possible, wala. Kasi kung meron yan, mag-ako na ganyan si AI. Kayo po. Sa inyo pong palagay. Ano pa? Sakto ba yun? Ang linaw-linaw po na pinangunahan ng ICC ang Philippines. Ang linaw-linaw, no? Di ba? So, based po sa ating nabasa, napakalinaw po na pinangunahan talaga ako na pabida-bida. Ano? Pabida-bida. Wala namang
papilis na nakikita dito na ang Philippines ay humihingi ng tulong sa ICC, no? Yan. Nag-arrest lang kaagad ng warrant yung ICC na hindi naman nakipagkuan ang National Court o anumang court sa Pilipinas na hindi kaya yung kaso ni Duterte at ayaw nilang anuhin ang kaso ni Duterte, di ba? So, pabida-bida nga. Pasensya na po kayo yung term natin ngayon eh. Jollibee, bida ang saya. Di ba? So, para sa akin po, parang hindi nagkaroon ng due process Mr. President Duterte, no? Ayun lang, yung pananaw ko Pasensya na po kayo, yung pananaw ko. Kasi nga po, wala naman pong papilis na nag-turn over ang National Court, ang atin pong mga korte sa Pilipinas na sila ay unwilling and unable to do so. Diba? So, lumalabas po dito na walang kwenta talaga yung batas ng Pilipinas. No? May narinig pa nga ako doon na isang Chinese Ang batas daw sa Pilipinas ay parang sapot ng gagamba. Alam mo yung sapot ng gagamba? Kapag maliliit na insekto ang dadaan, ng langaw siguro, yung maliliit na mga insekto, kumakapit, nahuhuli. No? Nabibigyan nila ng katarungan o ng anong tawag dito, ng sanctions or ng parusa. Samantalang kung kalabaw ang dadaan, baliwala yung sapot ng gagambang iyon. Parang ganyan daw ang batas ng Pilipinas. Ganun daw ba? Alam ko lang po, pero nakakatuwa, sige, tuloy natin. Yan. Inuulit ko po Yan. Jurisdiction ng ICC, persecute individuals, not countries, when national courts are unable or unwilling to do so. Yan naman pala Sige. Ngayon naman po, tutungo tayo dito sa biblical foundation ng mga ng Quran. Okay, dito tayo sa Quran. Quran mentioned the death penalty primarily for murder cases and spreading mischief in the land, such as terrorism and arms robbery. While it permits capital punishment as deterrent, it often emphasizes forgiveness, mercy, and compensation as better alternatives, particularly for murder. Ayan. So, meron palang murder, meron pa talagang death penalty sa Quran. Ayan. Al-Baqarah 2, 178-79, Surah Al-Ma'idah 533, Surah Al-Ma'idah 532, if anyone kills a person, unless the retribution for murder or spreading corruption in the land, if he kills all mankind, if anyone saves a life, it saves the lives of all mankind. So these punishments are generally implemented by the state authorities rather than individuals, and strict evidentiary standards are required. So napakalinaw po, di ba? Nasa Quran, ayan, biblical naman din tayo, Same Old Testament passages permitted or required capital punishment for grave offenses against human dignity, such as murder and other serious violations of vulnerable life. Genesis 9:5-6, Exodus 21:12-16, Leviticus 24:17-20, Numbers 35:16-18, Deuteronomy 22-25-27. So, napakalinaw po sa ating mga most respected holy scriptures like Quran and Bible na ang mga death penalty po ay allowed. Tama? Kaya nga ang ating Philippines Constitution, sabi niya? With the aid of Almighty God. At tama po yun. Kasi yun naman talaga ang aid ng Almighty God na inallowed ni God yung ganung mga bagay to stop the criminality, to stop all abuses. Kaya po ginawa ng Diyos yun, pinayagan niya ang mga death penalty sa mga kaso din na para sa death penalty din, para naman ma-stop nga. Ayan sobrang dami po ng mga patunay natin dyan na suportado nga ng Bible. At batas ng Pilipinas, kailangan na-abolish lang nga noong 2006. So, ito na. Papasok na po tayo dito ngayon sa drug o war on drugs. Ayan, sige. Ito natin to. Ito naman po ay galing sa Dangerous Drugs Board. 2021 statistical analysis nila. Profile of drug abusers. Ayan. Facility base. Ayan. Age, 33 years old o median of 30 years, Ang ratio niya is 10 ang lalaki, isa lang ang babae. Wow! Mas marami pa lang mga drug addict na lalaki kumpara sa babae.
kasi 10 lalaki, isang babae lang. Civil status, single. Aba, karamihan mga walang asawa. 53% talaga. Status of employment niya, employed. Ayan. Uy, wow, galing naman. Karamihan pala gumagamit ng shabu ay employed. Mga drug user, no? Workers, employees, businessman, and self-employed. Ayan. Economic status nila, average monthly family income. O, di ba? Nasaan dito yung sabi na mahirap daw anong sa shabu? Man. Average. 15,143 ang income nila, ha? May income naman pala talaga lang sa shabu. Siyempre, anong pambili niya kung wala siyang pera? Place of residence sa urban core. Ayan. NCR ang pinakamadami. Wow. 20%. Diyos ko. Duration of drug taking, more than 6 years. Wow. The nature of drug taking, mono drug use. Isa lang. Isang gamitan lang. So, drug substance abuse, methamphetamine, hydrochloride, or shabu, cannabis, marijuana, benzodiazepines, or depressant. Depressant. Okay, so ito po ay galing sa 2021. Ayun na. For 2021, a total 63 treatment or rehabilitation facilities reported to the treatment and rehabilitation admission information. Of this, 58 are residential and 5 are outpatient. Na. So, ayon po dito sa kanilang mga binibigay dito, ano? Yan. So, kitang-kita po yung demographic profile. Yan. So, yun na nga siguro yung summarize lang kanina. Tapos na. So, aywan ko lang, ayon dito, ilan ba? Yan. So, ang government ba talaga, no? Noong 2021, noong 2022, ni Pangulong Duterte, ay meron ba talagang proseso na sinunod? Yes, meron po. Ito po ang tawag po dito ay operationally, the term of plan Tokhang is an operational plan. Tok hangyo. Rolled by the PNP. Ito na siguro si Bato de la Rosa, no? Si Senator, no? It is an operation involving police personnel with a company of the local officials of the barangay for a house-to-house visit of a suspected drug addict and persuade them to surrender. Kita niyo po? Ito po ay galing sa International Journal of Legal Studies, no? So, kung atin po titinang mabuti dito, what do you mean by persuade? Sige nga po, matalino naman siguro kayo eh. What do you mean by persuade? Sige nga. Ano ba yung meaning ng persuade? Tingnan natin. Ano ba yung persuade meaning? Ayan. Sabihin po, persuade, malabas ito sa akin induce someone to do something through reasoning or argument. Yan po yung meaning ng persuade dito. To cause someone to believe something, especially sustained effort. Ayan. Pagkita ko lang sa inyo. Ayan o. Ayan. Persuade, induce something through reasoning or argument. Ayan. Sa Tagalog, gusto niyo pang malaman sa Tagalog ano yung persuade? Sige, tignan natin para mas maganda. Or Filipino, I mean. Ayan. Persuade Tagalog meaning, para malinaw. Manghikayat. Ayan. Yan pala yan. Manghimok. Himukin, akitin. Ayan. Persuade, no? Akitin, manghikayat, manghimok. Sa ibang mga words siguro yan, ano, hikayatin mo, manghimok ka. Kung sa atin pa po, kung ako lang magtingin dyan, pakiusapan mo. Parang ganon. Pakiusapan mo siyang sumuko. Persuade. No? Tama ba? Pupuntahan nila bahay-bahay. Yan nakalagay naman dyan, no? Sa kanilang tukhang. With the barangay officials pa, no? House-to-house visit of a suspected drug addicts and persuade them to surrender. Di ba? Tama. Kaya nga, umabot yata ng milyon ang mga nag-surrender noon eh. Nung time na yon, ang daming mga nag-surrender. So, sa palagay niyo po, kung ang Pilipinas ay hindi, ang batas na noon, nung time na yun ng Tokhang, ay hindi sumusunod doon sa preamble ng Constitution, ayan diba? Humane, may due process, yan humanitarian, just human society, with justice, freedom, love, equality, and peace. So, ano pa po ang silbi nitong Tokhang na ito, na sabi nila ay, yun na nga, tinutok-tok, nakatok,
kasama yung barangay officials, pinupuntahan, binibisita yung mga suspected drug addicts and persuade them to surrender. Ano po ang ibig sabihin nun? Napupuntahan ka pa, pakikiusapan ka pa, na sumuko or magkuhan sa gobyerno. Ano pong ibig sabihin nun? May due process? Wala. May awa? Wala. Sa palagay niyo po, may freedom, may love ba, may equality, may peace ba doon? Kayo po mag-isip. Just comment down below kung may palagay niyo, meron. So, meron po. Sa aking palagay, pero kung kayo po sa palagay niyo wala, mag-comment po kayo. Sige po. Yung pupuntahan ka sa bahay mo, kukumustahin ka, hikayatin kang sumuko, kung ikaw ay user, suspected ka Di ba? Ang purpose ba ng tukhang, barilin ka agad yung tao na hindi magsuko? Sige po, kayo po ang mag-isip. Alam ba, puntahan ka sa bahay mo, then, pagkuan mo, ikaw ay mahuli, na hindi ka pa nga pinapakiusapan, babarilin ka na kaagad. Yun po siguro yung medyo masakit dito. O bakit may baril yung tao? Kung pupuntahan, halimbawa, di ba? Bakit may hawak na baril? Or hindi sumuko. Bakit hindi sumuko? Hindi nagkusang sumuko doon sa mga pulis. Ano pong ibig sabihin nun? See that? Ang hindi sumusuko, ang hindi lumalapit sa pulisya, sa police station, alam na po ang ibig sabihin nun. Gusto niyang, ano kaya? Manlaban sa gobyerno. Kaya hindi po sila susuko kasi nga, gusto mo na niyang manlaban muna. Siguro, baka ganon. Bakit hindi susuko? Di ba? So, medyo hindi ko rin gaanong malinawan yung tukhang kung ano ba yung proseso nilang ginawa. Wala naman tayo pakialam dun Sa papel siguro, sa ganyan, ganun nga siguro ang dapat, Pero baka yung ang nangyari ay iba. Kaya mas maganda kung may pulis tayong o may mga alagad ng batas tayong makakausap personally na makapag-testify nito. Kaya nga po ang inyong lingkod, gusto ko rin pong makipag-usap sa mga alagad ng batas na gumawa nito. Kagaya po nila ni Senator Bato de la Rosa. Sila po talaga yung nakakaalam kung ano ba yung mga procedures o yung mga proseso na ginawa nila. Sinunod ba talaga nila ito yung tukhang na ito, na hangyo, na pinapakiusapan? O baka ibang ginawa ng mga pulis, di ba? Natin alam. So, sa aking palagay po, ang mga pulis, masunurin naman sa batas ang karamihan, di ba po? Hindi naman siguro lahat ganun, kagarapal, So, kaya, ang alam ko po dito is, sinusunod talaga nila ito yung katok-hangyo. At saka alam naman din ng mga tao na dapat silang sumuko. Tama? Nung time na yun, nagkaroon ng drug war, alam mo na ikaw ay user. Bakit hindi ka sumuko? Di ba? Ganun naman kasimple Gahintay ka pang puntahan sa bahay mo. Kausapin ka pa ng barangay officials, ng pulis, na sumuko ka na. Sa palagay niyo po, yung pagpunta sa bahay mo, yung hinahangyo ka, yung hinahikayat ka, persuade you, ano po yun? Hindi po ba yung due process na binibigyan ka ng pagkakataon ng malaya na makadesisyon sa sarili mo? Di ba? So, wala po ako nakikita dito na harassment o sabi na kumbaga, pagkwan sa tao. Yung pag-api ba? Kung pag-api sa tao. Wala po ako nakikita dito. Sa aking palagay lang sa inyo. Ewan ko lang, hindi ko alam. Sige po. Comment po kayo. Meron. Yan. Ano ba talaga po yung ginawa ni Pangulong Duterte? What are the things Duterte has done? Ayan. Basahin natin. He launched a massive infrastructure plan. Ayan, yung build. Initiated liberal economic reforms. Ayan. Streamlined government processes. And proposed a shift to federal system of government which was ultimately unsuccessful. Yan po yung sinusulong ni President dati na federal tayo na hindi po naging matagumpay. So, dito po, ayun dito, what kind of president siya? Rodrigo Duterte is characterized as a populist, nationalist, and authoritarian leader known for his tough on crime. Crime talaga yung pinakaano niya kasi crime and corruption So sa crime pa lang, hindi niya kaya Sa corruption, mas lalo na. Di ba? Iron fist siya approach. Most notably, the brutal war on drugs that led to thousands of deaths.
earning him immense popularity and severe international criticism for human rights violations. He cultivated a man of the people, a made use very rhetoric, challenged democratic norms, and oversaw an era dubbed Dutertismo, marked with an anti-establishment sentiment and strongman rule. So, ayun po dito, ayan po ang kanyang mga, authoritarian style talaga siya, iron fist, war on drugs, charismatic and controversial. Yan, man of the people persona. Yan, Dutertismo, yan sabi nila doon. Anti-crime crusader, complex ideology, ayan. So, kung ating titignan pa mabuti, kasi sa akin natin mabuti, sige. Naaresto siya, no? On March 11, 2025, former Philippine President Rodrigo Duterte ano yun? And Interpol Operation Pursue under International Criminal Court. Yan. Sino nagagawa sa labas? Gagalaw-galaw. Yan lang po ha, may busira sa labas eh. Sige na. So, yan na. Okay. Ayan. So, sa inyo pong palagay, ano po ba nakikita po ninyong problema sa bansang Pilipinas? At paano po ito masosolusyonan? Diba? At ano magagawa natin bilang mga Pilipino para makatulong din po tayo sa paglutas ng problema ng ating bansa? Kasi kung ating babalikan, tingnan po. Natin babalikan yung DepEd. No? Kasi ang DepEd po ang pinakapundasyon natin eh. Ayan. Lagi lang po tayo bumalik doon sa DepEd. Ayan. Basahin natin mabuti kung ano po talaga ang ating magagawa bilang mga Pilipino. Ayan. Ang DepEd po, sabi dito, we dream of Filipinos. Dream lang, kawawa naman. Nagdi-dream lang pala yung DepEd. Who passionately love their country. Ayan. Pinapangarap, parang dream lang ng DepEd na magkaroon ng mga Pilipino na mahal niya ang kanyang bansa. Grabe, no? And whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. Nakita niyo po, yung DepEd pala ay nananaginip lang, yung dream. Ang dream ba ay totoo? Nakakatuwa, no? Para ako nai-insulto eh. Pasensya lang po, pero yun ang pakiramdam ko. We dream of Filipinos who passionately love their country. Kung sa bagay, ilang porsyento ba ng dream ang nagkatotoo? May totoo bang dream? Sa inyo po pag-iisip, nagkakatotoo ba yung dream? Tignan natin dito kung realistic pa talaga yung mga dream. Yan. Ang dream po pala ay incredibly realistic. Ayun sa kwan dito. Dream can feel incredibly realistic due to high brain activity. Di ba? Parang addict nga lang siguro, parang ganon. Kasi kung totoo yung dream mo, paano yan? Kaya sa dito pa lang po sa DepEd mission, parang naano ako dito eh. Ayan, this vivid, often sensory rich and mundane. Ayan po, ayan. Yan, dreams can feel incredibly realistic due to high brain activity. Tanya po. So, dyan palang kaagad pala, sa DepEd, ano palang pala kaagad, na dream of Filipinos, para wala nang pag-asa yung DepEd.
Sa akin palagay lang po, parang walang pag-asa yung DepEd dito. Bakit? Kinakawawa nga kami palagi eh. Yung mga guro eh, lagi kinakawawa eh, 'di ba? Kaya ano pang pag-asa namin? Mananaginip na lang kami. And whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. Yan naman pala eh. Dapat pala yung values ng tao, no? Dapat nakapokus yung values pala sa DepEd eh. No? Kung isipin natin. And competencies eh. So, napakalaking impact pala ng values dito. Pero, paano naman po mahuhubog yung values natin sa DepEd kung ang DepEd po ay pagamutan na lang ng mga batang wala ng pag-asang magbago pa ang ugali? Kasi sa bahay pa lang, hindi na na-develop ng mga magulang. Tama? Ang kakulangan ng magulang, ang kakulangan ng komunidad, si DepEd pa ang magpupuno. Kagaya ng feeding. Hindi ba mapakain ng maayos ng mga magulang ang anak nila? Bakit puro malnourished? Oh, sino magpapakain? Si DepEd pa. Hindi naman trabaho ng DepEd ang magpakain. Di ba po? Pero yung ibang mga magulang, para sa ayaw pang tumulong para magluto. See that? Kaya po, napaka-unrealistic talaga ng dream ng DepEd na ito. Di ba? Pasensya na po kayo, pero yung nakikita ko po. Values at saka competencies talaga ang dapat ma-build. Paano nga magkakaroon ng magandang values ang mga bata kung wala nga silang accountability? Wala nga silang iniisip na consequences ng gagawin nilang mali at hindi tama. Kasi sa isip ng bata ay, absent ako, wala man na problema. Pasado din ako. Magpasaway ako sa school, hindi man ako anuhin ni ma'am, hindi man ako anuhin ni sir. Hindi man ako anuhin ni principal, ni nanay, hindi man ako dapat ganunin. So, wala na po doong sanctions, wala na po doong consequences ng action. Kaya lumalaki yung mga bata na wala talaga silang kwan sa values. Wala silang pakialam. See that? Paano nila doon marirealize yung kanilang potential? Paano ma-harness ang kanilang competencies na maging magaling? Kasi nga, wala naman silang kinatatakutang kung anong consequences kung gagawa sila ng hindi tama. Kasi nga, lahat ng discipline ay abuse para sa kanila. See that? Kaya po, dumadami din po ang mga drug users, drug addicts. Kasi nga, ang alam nila, hindi naman sila papatayin ng gobyerno. Wala naman kung anong parusa sa kanila. Di ba? Wala naman kung anong mga sanctions sa gagawin. See, nakita niyo na po ang ibig kong sabihin? Sige, i-relate natin sa DepEd para ayos. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improve itself to better serve its stakeholders. Kaya na po? Kaya nga, learner-centered yung aming institusyon. Nakapokus kami doon sa mga bata. Sila kasi ang pag-asa ng bayan. Pero ang tanong, paano nga magiging pag-asa ng bayan kung wala ngang pangil ang DepEd na magdisiplin? Tapos, ibabalik na naman sa DepEd, bakit nagkaganito ang mga bata ngayon? Bakit nagkaganito na sila? Dahil nga po, sa kapalpakan po ng mga batas natin na humiwalay nga sa salita ng Diyos. Pero nilagay doon with the aid of Almighty God. Kaya nga sabi ko, palitan na lang natin. Marami nagsasabi na palitan ang konstitusyon. Palitan na lang natin, tama. Okay ako. Agree ako. Huwag nyo nang ilagay doon na with the aid of Almighty God. Ang ilagay nyo nga with the aid of Almighty Satan. Yun nga pong ilagay natin, baguhin ang konstitusyon. Kasi, nandyan na sa Biblia, nandyan na sa Quran, bakit pa kinakalaban ng mga lawmakers? Bago, ayaw nyo sundin. Hello, Nando Lopez, ang ayon ka ba na palitan ang ating Philippines Constitution? Thank you po. Baguhin na lang natin yan. Gawin natin, with the aid of Almighty Satan. Ito yung word dito Yan.
Sana yun dito. Natutuwa kayo? Ayan. Baguhin na lang po natin yung ating constitution. Ito. Ayan. Sana yun dito. We, sabi niya. Sana yun dito. Kaganda-ganda eh. We, the sovereign Filipino people. Ayan. Ang ganda-ganda oh. Ate, basahin natin. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty Satan. Yan. Dapat yun. Dapat next time siguro, kung magbabago sila ng Constitution, tanggalin nila yung Almighty God. Yan. Yan na lang. Kasi ang Satan, mas balance eh. Di ba? Kasi Almighty God, mas makapangyarihan siya eh. Mas ma-impluensya siya eh. No? Kasi kung yung word ni God ayaw na lang sundin, the word of Satan na lang ang susundin natin. Agree? Agree po pa kayo? Yun na lang po at maraming salamat. Next time again. Take note po ha. 2 a.m. 2:39 a.m. po ito. Baka naman mamaya marami naman ako marinig dyan na ano ba yan si Charlie Lopez? Nagtuturo pa ba yan? Natatawa ako. Ito po yung lagi kong tatandaan, Kung ako po ay principal passer, Principal qualified, principal 1, Since November 2024, at hindi niyo po ako hired, Dahil sa takot o dahil sa wala kayong tiwala sa akin, baka sabihin na kung sino-sino kwento-kwento riyan, or nagkataon lang naman talaga na may issue talaga ng item for sale, wala din po ako magagawa doon, kung hindi man po ako naging principal kaagad ang inyong lingkod, wala po sa akin yon. Kung ano man po yung ranggo ko, kung ano man po ako ngayon, kung sino man ako, kung ako nang ilagay sa pinakamababa, kung ako man ilagay sa pinakamataas, pasasalamatan ko po yon. Kasi ang alam ko lang, I stand alone. Kaya kong tumayo ng mag-isa, mabuhay mag-isa, kaya nga ako single hanggang ngayon di ba? Kung mag-fall man ako, mag-fall man yung seeds ko. Ano sabi niya? Learn to stand alone. If you fall, na parang seeds, na parang binhi, tumubo kang muli. Di ba? Kaya nga kung na-fall man ako, na hindi ako naka-principal kaagad, I will rise again, I will grow again. Yun po, yun. Kaya nga, nakikita natin doon sa ating palibot na ang kahoy, mga kwan sa palibot natin, na mahulog man ang kanilang bunga at butil. Tutubong muli yun. Yan po. Kaya kung ayaw nyo sa akin, ayaw nyo po sa aking sarili, sa personal ko, kalaban nyo ako, nainggit kayo, or nag-iinis kayo, nagagalit kayo, bahala na po kayo. Nayayabangan po kayo, bahala na po kayo doon. Wala akong pakialam doon. Yan lang naman po. So, kung yun po ang palagay nyo sa amin na nagyayabang kami, bahala na po kayo sa sarili nyo. Bakit na-feel mo na mayabang kami? Diba? Baka ikaw ang unang mayabang, kaya na-feel mo na nagyayabang na kami. Hindi po kami nagyayabang, hindi po kami na kung ano-ano pa po dito. We are just revealing secrets. We are just revealing our thoughts, revealing our opinion, our suggestion, our recommendation, our research, our innovation. Nire-reveal lang po namin yun dito. Yes. Thank you.